Hello, good morning. Kararating ko lang dito sa parking lot. 6:20, 7 o'clock ang pasok ko. So meron pa akong 30 minutes para pumasok. Nandito ako ngayon sa likod ng aking trabaho. Maaga pa, pwede pa tayo magkwentuhan. Meron akong gustong pagkwentuhan. Yung Canada before at Canada ngayon. Nakakalungkot lang actually kung matagal ka na rito na experience mo yung dating Canada noon, na masasabi mong nasa Canada ka talaga, na alam mo yung galing ka sa lugar na katulad ng Pilipinas, and then pagdating mo dito maninibago ka, makukulture shock ka. Not only the weather, lahat, yung disiplina, matututo kang maging disiplinado, sumunod sa batas, sa lahat ng rules. Pero ngayon, my God, nakakalungkot ngayon, nakakalungkot talaga. Hindi lang dun sa presyo ng bilihin, hindi lang sa tao, yung kultura ng Canada unti-unting nawawala, binabaliwala ng ibang mga bagong dating. Nakakalungkot lang. Noon kasi, katulad ngayon na lang, kahit saan tumatawid na lang yung mga tao, yung katulad sa kalye, marami ng loko-loko sa kalye na driver, hindi na sila sumusunod sa batas, sa rules. Wala na ngayon yun. Wala na yun ngayon. Madalang na lang yung maririnig mong thank you, sorry. Yung pagbuksan ka ng pinto, hihintahin ka, madalang mo na lang mararamdaman yun. Dati, yung sorry na yan at thank you, pag nasa labas ka, parang sige, every seconds maririnig mo yung bagay na yan. That time. Ngayon, nakakalungkot. Mahirap na yung buhay. Pinapahirapan pa ng mga ibang tao na walang disiplina. Unti-unting nawawala yung disiplina ngayon. I remember that time, kung katulad na lang kung pag namili ka, halos hindi mo mabitbit yung dadalhin, yung napamili mo sa maliit na amount lang. Ngayon, yung 100 mo, isang bag lang. Siguro dahil sa tumatanda na yung mundo, tumataas na lahat. Ngayon, at saka yung ewan ko bakit nagkaganito yung Canada. Sana lang bumalik. Sana lang yung mga bagong dating, yung mga nandito at yung parating, respetuhin nyo yung Canada. Kasi pare-pares tayong dumating dito. Dapat maging grateful na lang. Kasi pinagbigyan tayong magtrabaho dito at mamuhay dito at manirahan dito. Nakakano nga, binigyan pa, kinilala pa tayo, binigyan pa tayo, kumbaga binigyan pa tayo ng privilege na maging citizen dito. Sana pangalagahan natin yun, no? Huwag yung
Ikaw na nga ang pinagbigyan, ikaw na nga ang binigyan, ikaw na ang sinubuhan, kinagat mo pa yung kamay. Kung makikita nyo, ang daming rally, ang daming, I don't know, binababoy ang Canada. Nakakalungkot dun sa mga talagang Canadian na winelcome tayo, tapos ang gagawin mo, gaganutin mo. Ako, actually, nalulungkot ako every time na manonood ako ng palabas, ng news. Although ako nakaka-experience din ako ng mga panlalamang ng mga tao. Sa driving na lang, 2 beses akong na hit and run. Binunggo ako, halos mamatay ako. Sa trauma, sa stress. Hindi man lang ako sinilip ng driver na nakabunggo sa akin kung napano ako. Tapos itong sasakyan ko 2 beses na nanakaw. Buti na lang nakita ng mga pulis. Yung mga bagay na yan noong panahon noon hindi mo yan ma-experience. Wala kang mababalitaan na nagnakaw, wala kang nababalitaan na binaril. Although meron noon na mga isolated, madalang pa sa patak ng ulan na mababalitaan mo. Pero ngayon, araw-araw may news, may ewan ko, nakakalungkot isipin. Alam mo pag kami ng mga kasamahan ko, yung medyo may katagalan na dito, pag nagkukwentuhan kami, napapailing na lang kami sa sitwasyon ngayon. Pag nanonood kami ng news, bakit merong ganitong mga pangyayari ngayon? Alam mo yon, nakakalungkot actually. Alam mo, yung Canada noon, wala na. Sana lang sa susunod na eleksyon, hindi man lang may balik ng yung dating Canada. Sana mabawasan man lang yung mga nangyayari ngayon. Gusto ko, alam nyo, kung may experience kayong yung mga taong dumarating dito, yung mga kung na-experience nyo lang yung Canada noon, mamimiss nyo yung Canada noon na ngayon wala na. Masyado ng binugbog. Masasabi ko masyado ng binugbog ng Canada ngayon. I miss Canada talaga, yung dati. Anyway, wala tayong magagawa, ganun talaga. Ganun talaga. Yan na yung mga sitwasyon ngayon. Siguro, pero ako hindi ko matanggap hindi ko matanggap na ganito na ang sitwasyon. Pero wala tayong magagawa. Anyway, yun lang. Sana yung mga nandito ngayon, sana marunong tayong mag-appreciate yung privilege na binigay sa atin. I-appreciate natin, respetuhin natin yung Canada. Kung ano yung kultura nila, panatilihin natin. Kung gusto mong manirahan dito, maging citizen, magandang maging citizen dito. Accept mo yung kultura nila, i-adapt mo yung kultura nila. Huwag ka lang manumpa, gawin mo.
kung ano yung mga nararapat. Sundin mo kung ano yung rules, kung yung anong batas. Huwag mo lang sabihin. Huwag mo lang siyang ibigkas. Ilagay mo sa puso mo, sa isip mo. Kasi binigyan kang pagkakataon ng Canada. Binigyan ka ng privilege. Isipin mo, sa Pilipinas, kung saan ka man nanggaling, binigyan ka ng yung health system na libre. Although sabihin mo, mahaba ang pila, pero wala ka pa rin babayaran. Oo, sabi ng iba, binabayaran naman yan sa tax. Bakit sa Pilipinas ba? Sa lugar mo ba hindi ka nagbabayad ng tax? Libre ba ang medical mo doon? Sa lugar mo? Nagbabayad ka ng tax, di ba? Libre ka ba? Hindi. Dito nagbabayad ka ng tax, libre ka. Tsaka, don't compare. Kasi, kung ikukumpara mo, yung pinanggalingan mo dito, mas maganda rito dahil kaya mo gustong pumunta dito at kaya gusto mo manirahan dito kasi mas maganda dito kaysa dun sa pinanggalingan mo. Anyway, masyado na akong alam mo kaya ako nagiging ganito lang kasi kaya ako nagsasalita. Nakakalungkot lang, nakakamiss yung dati. Anyway, wala na tayong magagawa. As I've said, wala na tayong magagawa. So, hanggang dito na lang. Nagiging lang ako. Parang I don't know, medyo apektado, no? Apektado much. Anyway, yun lang. Sana sa mga parating, sa mga baguhan, i-appreciate nyo yung binigay na pagkakataon sa inyo. Be thankful sa privilege na binigay sa inyo. Huwag natin baguhin yung huwag natin baguhin kung ano man yung nadatnan natin dito. Napakabait ng Canada. Huwag natin siyang abusuhin. Yun lang. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Kwentuhan lang to. Kung ano yung mga buhay na dati at saka noon. Masyado na mahaba. Anyway, salamat. Yun lang.